So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito ulit tayo sa may FKM Baliwag branch para sa update natin dito sa motorcycle nito ngayong 2025. Ito na nga lang pala yung isa-isang unit na available nitong FKM Striker 125. So ano nga ba ang presyo na to at specification na to? Alamin natin yan para at least sa mga gustong bumili kahuli-huli ang unit ng Striker 125 and nandito po yan sa FKM Baliwag branch. So tara, alamin na natin yan, wakaroon na natin, ayos na ayos yan. My hands stable, I feel able to turn the tables, I could do this. Just keep moving, keep your hands up, stupid. I feel lucid, a new view and I can see the end, I can see my future, I can view it. It's right there for the taking. Everything I've ever wanted, dreams are just waiting. I just gotta fight for it, willing to die for it, willing to like soreness, I just need to hike for it. I'm standing up. So ayun na nga, ito na yung motorcycle na kahuli-hulihang unit ng FKM, or kung meron kayong mababasang Fecon dyan, yung kasi yung dati niyang pangalan, Fecon Striker 125, pero FKM ang may hawak ng Fecon, or isa lang naman yun. Okay, so ayan ang ating unit na kahuli-hulihan. Available yan dito sa may FKM Baliwag branch para dun sa mga gustong kumuha. Ayan, alamin natin magkano nga ba at may special promo din ang isang to. So, wakaroon na natin. Ayos yan. And ayun nga, lapitan natin, medyo umuulan. Ayan, so sa kanyang headlight and yung forma nito. Okay din yung forma, naka-gloss finish din tayo rito. Sayang naman, hindi naman to, hindi man lang nilagyan ng version 2 or ginawang FI. Kasi meron din tayo mga ganito, lalo na sa mga counterpart na brand, talagang existing pa rin yung ganito. Parang tawag dito ay mga wave type yung datingan niya, kasi ganun talaga yung tsure. Diba? So, meron tayo ritong bulb type. May chrome tayo rito. And then, meron din tayo mga lining dyan. Yan, may mga pa-edge din na, may mga pa-curve din na design. And then, yung ating side mirror. Yan ang itsura. Malapad din siya. And then, yung part dito. And then, ayan. Yan yung itsura ng natin dito. Pero dito kasi, mga ganitong side mirror, ito yung madaling kalawangin dito sa side na to. Pero hindi ko lang sure kung sa FKM ganun din, kasi sa ibang brand ganun So may Fecon dito. Ito pa kasi yung mga dati nilang model or unit. Yan, Fecon pa yung dati nilang pangalan. Pero ngayon FKM, sana dito i-upgrade nila to, or kung ipe-phase out man tong isang to, sana mag-evolve pa siya, 'di ba? So meron tayo rito ang Striker 125. May lining na gray and red. And yung ating park light, signal light, nandito sa side. And then maangas din no? Maporma din. May mga sharp design din siya rito. May mga pa-curve din na design dito. Kaya kita mo, ma-appreciate mo yung ganitong design. Ayan. Front fender, maganda rin yung style niya. Flexible din. Extension, mahaba. May reflector tayo rito. And meron tayo ritong telescopic fork na merong rubber boots. Ayan, so maganda yung ganito kasi hindi siya masyadong magagasgas yung ating shock. Ayan, so mas matagal yung lifespan niya. So naka-mugs din tayo. And gusto ko yung kanyang design dito ng mugs. Tingnan nyo, pag nalapitan nyo to, para siyang tinabasan dito. Ganda. So, yan, meron din tayong lining na decals para sa kanyang mugs. And yung size nga pala nito ay 2.5 by 17. Sa side naman, meron naman tayong magandang single disc brake. Meron din siyang kulay red, sumasabay din sa lining ng ng mugs niya, 'di ba? Tapos meron din niyang kulay red para dito sa gitna. Ayan 'Di ba? Ang ganda ng ang style niya. Tapos kulay red din yung kanyang caliper, and then naka-dual caliper tayo rito. Yan. So, air-cooled pa rin naman ang isang to, and then carb type. Yan. So, dito sa side, kita natin meron tayo rito lining, and then maporma, may sharp din dito, and yan, may mga pa-curve din siya. Tapos open part naman dito, may kickstart pa rin naman tayo rito. Meron tayong monitoring ng ating oil, may FKM or Fecon dito na naka-engrave siya, and yung kanyang foot pegs hindi siya napipflip. Sa kanyang tambucho meron ganito,
parang guard or ano, ang tawag dito, bracket. And yung ating rear brake pedal, smooth lang din. Pero meron tayong naririnig doon sa ilalim na tumatama. Pero sana dito may goma. Ayan. Pero malapad yung kanyang tapakan. So, sa side, meron tayong parang carbon fiber finish. Maganda yung kanyang foot pegs. Yung ating tambucho, meron din tayo ritong parang carbon fiber finish. So, tingnan natin mamaya doon yung tambucho. Ayan. So, medyo masikip dito eh. Dito na muna tayo sa kanyang handlebar is naka-upright position tayo rito. And then, analog type. 4-speed nga palang isang to. Ito yung kanyang gear indicator na neutral hanggang 1 to 4. Signal light. Pag naka-high beam. And then, pag naka-on yung ating headlight. Ayan. So, fuel gauge. Kanyang speedometer, odometer. And then, maporma din sana dito. Maporma din yung style niya rito. Parang carbon fiber finish or magaspang. Lalo na dito. Tapos, dito naman, yung mga switches niya, is yellow din yun dito. Sumasabay din. Yellow din dito. So, kung ano yung nandito sa side, yun din yung kulay doon. So, park light, headlight, electric starter, lever natin dito. Malapad din. Yung grip natin dito is payat pero mababaw lang din. Tsaka, smooth to. Then, dito naman sa side, naka-semi-automatic tayo rito. At yung grip niya, sobrang payat din. Meron tayong high and low. Wala tayong flasher dito. At wala rin tayo ritong hazard switch, signal light, busina, and then choke. Kasi nga, carb type ang isang to. Ayan. Pero kagandahan, meron siyang side pocket and then meron tayong USB charging port dito. Malalim din dito pero hindi ko advise na mag-charge kayo habang bumabiyahe kasi medyo mababaw yung part dito. Lalo na rito, medyo masikip din. Tapos yung kanyang susi, ayan ang itsura. Ignition is meron tayong shutter lock din dito. Ayan. Utility hook, meron din tayo rito. So, dito sa side, pwede kayong maglagay dito ng bracket, oh. Para hindi nagagasgas siya. Tapos, dahil nga meron tayong utility hook dito, eh sa mga gamit, at least dito meron siyang bracket. Or, anong tawag doon? Parang grills yung datingan. Ganun yung maganda. Para at least hindi siya magagasgasan. Yun lang naman, advice ko lang. And then, sobrang kipot din nung kanyang upuan, oh. Hindi siya masyadong bukaka. Tapos, ito yung itsura niya, oh. Ganda ng leather sana na ito. So, may mga stitches. Sobrang lambot din ng foam. Tapos makapal. Hanggang dito sa OBR is napakakapal ng foam. Compartment. Nandito yung compartment niya. Nandito yung gas tank. So, baliktad, di ba? Kadalasan nandito yung gas tank. Nandito yung compartment. Pero ito, baliktad. So, nandito naman yung ating compartment. Ayan. Medyo maliit lang. And then, yung ating yung warranty. Ayan. Warranty booklet. And then, yung kanyang manual, ayan, meron din tayo rito basic tools, okay, so meron din tayo rito helmet hook, so ito metal, hindi siya basta-basta masisira. So ito naman, meron din tayong grab bar, ang haba din ng grab bar nito, hanggang dito yung kanyang bracket, oh, diba? Tapos yung ating lagay ng top box, pwede rin tayo maglagay dyan. And then glossy gray, ganda ng quality ng kanyang paint eh. Sayang naman nito, 'di ba? So, mali naman natin meron silang gawin dito. Tambucho, ito yung itsura. 'Di ba? Maporma din yung dulo niya. Yan, tapos naka dual shock tayo rito and adjustable naman 'yan. And then yung kanyang tires dito sa likod is Kenda. Kenda yung tires, yung sa harap naman Yuanqing. Magkaiba, 'di ba? Ayan ang Kenda. And yung size niya rito ay 2.75 by 17. Sprocket niya medyo maliit lang. Ang size dito, kung meron man, parang wala. Ayan, 3070 yung kanyang size. Tapos, naka-dual head shifter din tayo rito. And then, yung makina niya, ito yung design. And, syempre, side stand. Wala naman tayong kill switch dito. Sa mga ganitong category, wala talaga. So, yan. Yan yung kabuuan ng ating FKM Striker 125 or Fecon Striker 125. So, upuan na natin para dun sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle. Alamin na natin kung abot ba ng 5'2", na kagaya ko. Baka kagaya ko rin kayo na 5'2" yung height. Meron kayong reference. And magkano nga ba ngayon? 2025 ang kahuli-hulihang unit ng Striker 125. Alamin na natin yan. Ayos yan. I won't
give up on a chance. As long as I'm breathing, I'm not retreating. I could be bleeding, I'll take a beating and keep on proceeding. I'm not fatiguing, 'cause once I enter the ring, I'll be undefeated. So yun na nga, ngayong 2025, syempre, ngayon na lang ulit natin itong mauupuan, itong Striker 125. Okay, so ganyan na itsura niya. Usad natin. So center stand and side stand natin. Ganyan itsura niya. So maganda yung pagkaka-bend niya, no? So hindi siya mukhang alanganin na i-park sa mga lugar na pwede natin puntahan. So 5'2" nga pala ang aking height. Baka meron tayong kagaya na height ko, ayan. So, upuan na natin. Daming sinasabi. Ayan ang itsura natin dito. So, naka-boots tayo. Hindi naman tayo masyadong hirap kasi magaan yung motor. Naka-upright position din tayo rito. Napaka-relax lang yung ating position. Ayan. So, sa mga 5'2", tapos naka-boots pa. Konti lang naman. And ayan, hindi naman tayo masyadong hirap. And then, sa liko, hindi siya ganun kalawak pero saktuhan lang din to. Ayan. So, ayan. Ang itsura natin. Shock niya sa harap, ang ganda ng shock sa harap, no? Kita niyo naman yan. Sa likod din, malambot din, sobrang lambot din. Tapos yung upuan, hindi siya ganun kalambot, saktuhan lang din, hindi siya yung sobrang lambot, hindi siya sobrang tigas, nasa gitna siya. Ayan. Turning radius, tapos yung itsura natin kapag nagra-rides, maluwag pa yung legroom natin dito, and then pwede pa tayo dito maglagay sa side ng bracket para at least dun sa mga gamit natin dito. Pwede natin magsabit dito kasi nga may utility hook tayo dito sa harap. Merong mga nabibili sa aftermarket na grills dito or frame para hindi nagagasgas yung ating fairings dito. So, mas maganda yan, additional forma dito sa motor na to. So, ayan, maluwag din yung ating OBR. Tapos kagandahan din, ready na rin siya para sa top box natin. At least dun sa mga gustong maglagay ng top box, ayan, pwede naman yan. Ready na yan. So, yan, sa tingin nyo, sulit nga bang ganitong motor? Pang long ride, short ride, pwede ang isang to. Pwede pamalengke. Tapos, yung iba, naglalagay pa ng mga accessories, tapos pinapormahan pa to, di ba, para at least pumogi lalo. So, ayan, lalagay ko na lang din dyan yung contact number ng FKM Baliwag para at least rekta na kayo sa kanila mag-inquire or pwede nyo akong i-message para at least kung gusto nyo nang i-assist ko kayo and para mapabilis yung inyong application, message nyo lang ako para at least makatulong naman ako sa inyo. Okay? So, ayan. Okay, center stand natin. Magaan din yung motor, oh. Napakagaan ng motor. Center stand, napakadali lang din yung center stand. Ayos. So ayun na mga best, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 51,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre para naman doon sa mga gustong kumuha ng special promo or para sa mga installment, ilalagay ko na lang dyan sa screen nyo para at least meron kayong idea kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Alam ko sa 18 months na lang ang ganitong motor. So makukuha nyo na agad, diba? Matatapos nyo na agad ng mabilisan. So ayan, sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang presyo ngayong 2025? Comment nyo naman yan sa baba at para naman sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motor na to. Ayos yan. So ayun na mga boss, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe mo na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw sa laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal niyan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha.